Amen. Thank you, Jesus. Sige po, pwede na po tayo nakaupo. Let's just enjoy the Word of God for today. Amen. Sino pong excited na for youth camp? Magsabi ng malakas na Amen! Amen! Sabi nga po ni Kuya John kanina, we only have 12 days left before the youth camp. And kahit kami nabibigla po kami that it's so fast approaching. Kaya magbayad na po tayo. Amen. Nag-endorse. Ayun. So, amen. So for today po, no, if you have been with us for the past few weeks, if you have been attending the Youth Geeks for the past few weeks, you know very well that we have gotten into a series of topics or messages that is entirely talking about faith. Amen. Sino po yung nandiyan last week? Amen. We talked about faith and the other week pa. But today, God is gonna give us a message, amen, about how to apply that faith na natutunan po natin for the past few weeks. Amen. And kung excited ka na, pakikalog mo naman yung katabi mo. Sabihin mo, ready na ako. Amen. I'll start with this quotation. Sabi pong ganyan, do you know this statement? Sabi niya, action speaks louder than words. Alam niyo po ba yun? Naniniwala po ba? Amen. Sabi pong ganyan, most of the time po, no, it's one thing to say something, but it's entirely a different thing to do it. Diba? Pag minsan, meron pong mga bagay na madaling sabihin, pero mahirap gawin. Amen. Yan, action speaks louder than words talaga. Kahit di na kayo magsalita, alam ko nakikinig talaga kayo. Amen. Thank you for that. Amen. And same is true with faith daw po. Whenever we talk about faith, it's one thing that you share it to other people, but it's another thing to actually apply it in our everyday lives. And if you believe that, say amen. 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 Sabi ganyan, I have a story, no? Meron pong isang mother, no? Mas meron siyang anak, kasi nga mother siya. Meron isang mother and daughter tandem, okay? Eh di, the mother, galing po siya sa work. Okay? Isa po siyang butihing construction worker. Pagod na pagod sa kakahalo ng semento, ganyan. Pag uwi niya, syempre pagod po siya. Sinalubong siya nung bata. Sabing ganyan nung bata, Mommy, I feel hot. Then sabi niya ganyan, Mommy, I have something to tell you. May tono. At Inglesera ang bata. Laking States. Sabi ganyan. Tapos syempre, the mother was so tired, so burned out. Sige, maghapon ka ba namang maghalo ng semento, magpatong ng hollow blocks? Tingnan ko kung di ka mapagod. Amen. Tapos, and sabi niya ganyan, okay, sweetie. May ganun. Sabi, sweetie. Okay, sabi niya ganyan, I will listen to you later. Okay, marami pa akong gagawin. Biglang nagtagalog. Marami pa akong gagawin. And then, the mother went dun sa mga kailangan niya pong gawin. She cooked dinner, she washed the dishes, she helped yung mga anak niya in their assignments. And then, naitsipwera po yung bata, the little girl. Tapos before siya matulog, bigla, naalala po siya ng mother. Pinunta niya sa kwarto, she was praying. After she prayed, yung bata, bigla niyang kinausap yung mommy niya na ganyan. Mom, sabi niya, Michelle siya eh, Mom. Mom, sabi niya, do you really love me? Sabi niya ganon. But you don't have to listen. Sabi niya ganon. Amen. Pag minsan daw po, even in the aspects of saying I love you sa isang tao, it's one thing to say it, but it's another thing to actually see it in our lives. Amen. Di ko naman sinasabing, sabihin mo naman sa katabi mo, I love you. Love you! Ayan, mga... My point is, when it comes to faith, it is also like this. Sabi kong ganyan, faith is not entirely a matter of declaring, but it is equally a matter of doing. Amen. Don't get me wrong, it is so good. Okay, I encourage you to actually declare what your faith tells you. But it's another thing to actually do what your faith tells you. Amen. Amen po ba? May kausap po ba ako? Amen. Meron naman pala. Thank you, Lord. So,
Sabi niya, to say it is one thing, but to do it's an entirely different thing. Sino pong may kilala ng mga politician? Si Jam. Isa lang. Ayun. Sino po yung, wala kayong mayor sa barrio? Ganun. Barrio, ay sorry. Di ba? Lahat po tayo, meron po tayong kilalang politician. And usually po, ano po yung comment sa ibang politician? Magminsan ang sinasabi, magaling daw po silang magsalita. Tama? But when it comes to action, minsan parang pinagdududahan natin sila. Ako lang. Amen. Sorry, nag-judge yata ako. Diba? Pag minsan, hindi natin mapapansin, minsan tayo pala, ganun din. When it comes kapag meron po tayong sinasabi, minsan magaling talaga tayo. Pero when it comes to doing, when it comes to application time, dun po tayo nangangailangan ng malaking improvement. Amen. And that is what we will learn for today. Amen. And kung gusto nyo pong ma-receive yun today, magsabi ka ng malakas na amen. Yeah! Amen. Today, ang gusto pong gawin ni Lord sa atin is, we will actually put teeth on our faith. Amen. Hindi po tayo makukontento na yung faith natin, it's just by words. The faith na gusto po sa atin ni Lord is also a faith that works. Amen. Which is the title of my message today, Faith That Works. Sino po dito yung gusto nila na yung faith nila talagang mag-work? Di ba? Sinong gusto dito yung faith nila talagang hindi masasayang? Amen. Sabi nga niyan, faith with works is a faith that works. Amen. Kung gusto mo daw na yung faith mo, mapuntahan niya yung fullest potential niya, you must back it up with good deeds. You must back it up with action. You must back it up daw with works. Because it says in the Bible, sabi sa James 2:14, sabi niya, what good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith, but don't show it by your actions? Amen? Tinatanong po tayo, sabi niya ganyan, can that kind of faith save anyone? Declaim lang, what good is it, dear brothers and sisters? Ibig ko naman sabihin dito, faith without action is dead. Amen? Pwede ko po bigyan, sabi pong ganyan, I can say I have faith, but if it's not showing in my life, then I just canceled what I said. Di ba? Pag minsan, kailangan daw po nating malaman that faith and good works, pagdating po sa Bible, package deal po yan. Amen? Kumbaga sa palengke, buy one, take one yan. Kumbaga sa magkapatid, kambal po yan. Kumbaga sa, mag-boyfriend, girlfriend po yan. Sabihin, they always come in pair. Okay? You cannot tell me that, you have faith, but you don't have works in accordance to your faith. Amen po. Nag-gets po ba natin? Sabi ganyan, there's a difference daw po kasi between us doing good works para masabi natin na, may faith ako. Diba? But it's a different thing that I have faith and it will just show in my everyday life. Amen? Meron pong question dito, pwede daw po ba tayong gumawa ng good works kahit wala tayong faith? 5, 4, joke lang. Okay, going once? Wala? Can we do good works without faith? Yes. Pag minsan pwede, di ba? You can do something good, but necessarily not according to your faith. And sometimes it may actually account as a self-righteousness for us. Because, kasi, di ba? I did a good work. Pero it's a different thing for us believers because our good works are a result of our faith in Christ. Amen? Amen? Nag-gets you po ba yung difference? Let me just share you some examples of faith daw po na doesn't study. Pag minsan ganyan daw po tayo, ganyan po yung faith natin pag minsan, Lord, grabe, ang taas ng faith ko sa iyo. So hindi na ako mag-aaral. Makaka-perfect talaga ako. Di ba? Pag minsan, we take it in the wrong context na, grabe, ang taas ng faith. No, but show me your faith by your actions. Ganun ang sinasabi.
So what will you do? You will study because you will do that action. You will study because of your faith that God will give you high grades. Amen? Next, sabi nga ganyan, doesn't disciple. Maybe for some of us, ang linya natin, ay hindi na ako magdi-disciple kasi save naman sila ni Lord eh. Tsaka masyado ng maraming leaders sa His life. Please, huwag niyo na akong isali. Masikip na sila doon. Di ba? No, but again, let's put it in the right context. You will disciple people in response to your faith in Christ na sinasabi mo that when I do this, sinabi ni Lord sa akin, He will be with me. Amen? Last, sabi niya, sino pong may kilala kay Juan Tamad? Jam. Wala ulit? Ay, kilala daw niya. Si Juan Tamad, di ba po, usually ang pagkakakilala natin sa kanya is, usually naghihintay lang siya na mahulog yung prutas mula sa puno. Ganun yung faith, Lord, pabagsakin mo ang... di ba? Kapag minsan ganun daw po tayo. But for us believers, ulitin ko lang po, and maybe some of us, yung mga gusto pong sumama ng youth camp, amen, you will do something in response to your faith. Mag-iipon ka kasi alam mo kukumpletuhin ni Lord. Amen. Magpapaalam ka kasi alam mo tutulungan ka ni Lord. Amen. Sino po yung gustong sumamang youth camp ulit? Amen. Yan, nagising sila. Amen. Ngayon, I will just, mabilis lang po, no? I will just share to you 4 simple acts of faith. Okay? How do we put feet on our faith? Okay? Mabilis lang po, 4 na bagay. But when I say 4 simple acts of faith, it doesn't mean I will give you the easiest ones. Amen. Because sometimes, aminin natin sa hindi, the simplest things are the most difficult to do. Amen. Number 1, sige, basahin muna natin siya sa Hebrews. Okay, dito tayo iikot throughout the message today. Hebrews 12, chapter 1 to 3. Sabi niya ganyan, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us, ano daw po? Ano daw po? Strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. Next. And let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on? Kanina daw? Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Next. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross, disregarding its shame. Now He is seated in the place of honor beside God's throne. Last. And think of all the hostility He endured from sinful people, then you won't become weary and give up. Throughout po dito sa 4 na acts of faith, dito po tayo, ito po yung paghuhugutan natin. Number 1, let go. Ay, pakisabi mo sa katabi mo, let go. Let go. Ano kayang iniisip ninyo? Let go daw. Sabi yung ganyan. Hindi lang po ito about sa love life, okay? Marami pang bagay, okay? Mas malaki pa ang buhay natin kaysa sa love life, okay? Nagising? Let go. When we say let go, actually, parang sinasabi natin na it is something that we are willing to lose. You are willing to lose it in faith that God will give you something better in exchange. Amen po? And siguro ngayon mag-exercise lang tayo, gawin natin siyang hand gesture. Sabihin mo naman sa katabi mo, let go. Pero, let go mo. Sabihin mo naman dun sa katabi mo, aray ko. Sinampal. Okay, meron po akong narinig na isang story, no? Meron pong isang mountain climber. Okay, sino po yung nagma-mountain climbing dito? Jam. Meron po tayo doon. Okay. Meron pong isang story ng isang mountain climber. Isang gabi, umakyat po siya sa mountain, kasi mountain climber. Ang lalim mo. Isang gabi, umakyat siya sa mountain. Tapos, madilim kasi gabi. Tapos, bigla, wala siyang kasama, no? Wala siyang kasama, madilim, malamig, umakyat siya sa bundok. Tapos, bigla po siyang nahulog sa bangin.
tapos na yung story, namatay na. Joke lang. Hindi. Nahulog po siya sa bangin. Okay? Alam niyo po yung bangin? Ayun. Tapos, wala siyang kasama. Nahulog po siyang ganyan. Abangan natin next week kung ano nangyari. Nabitin. Okay? Hindi. Ngayon na. Nakasabit po siya. Praise God, hindi siya nahulog. Ay, nahulog siya, pero hindi siya namatay pa. Nakahawak po siya sa isang branch. Okay? Madilim, wala siyang kasama, hindi niya makita yung paligid, wala siyang mahingan ng tulong. alam niyo po yung ginawa niya. Nag-pray siyang ganyan. Lord, sabi niya, save me, sabi niya gano'n. Tulungan mo ako, ganyan-ganyan. Kasi wala na nga siyang ibang makausap. Alam mo yung sinagot sa kanya ni Lord? Simple, ganito, sabi niya. Naniniwala ka talaga, sabi niya. Sige nga, mag-let go ka. Naniniwala ka talaga na isi-save kita. Sige nga, bitawan mo yung branch. Ano kayang sinagot nung lalaki? Ayaw niya kasi yun yung pinangahawakan niya eh. Lord naman, pag binitawan ko naman to, kung mangyayari sa akin, magkikita na tayo agad. Wait lang, konting ano. Di ba? So hindi po siya sumunod. Naging umaga na. Okay? Tapos, meron mga mountain climber na umakyat. Nakita po nila yung lugar. May nakita silang isang tao. Naka-pose lang naninigas na kasi nag-yellow. Namatay na po siya. Kawawa. Joke. He was frozen to death. Okay? Just because ayaw niyang mag-let go. And then nakita po ng mga mountain climbers, yun pong ilalim ng bababaan niya is just 1 feet. 1 feet lang siya. Nag-gets? Nag-gets naman, di ba? Amen. What's the lesson of the story doon? Minsan, si Lord po mayroong pinapalit po sa atin. Diba? And pag minsan, nahihirapan po tayong mag-let go kasi feeling natin, dun na umiikot yung buhay natin. Feeling natin kapag binitawan natin itong isang bagay or isang tao na to, mawawalan na ka ng lahat. Pero actually, ang tanong sa'yo ni Lord ngayon, are you trusting me? Amen? Whenever I tell you to let go, nagtitiwala ka ba na ang gusto ko lang yung makakabuti sa'yo? Amen? Amen po ba? Alam niyo daw po ba, no, na tayong mga, bakit po kaya ganun yung hirap nating mag-let go? Because we people daw, we have an inner desire actually to take control. Totoo po yan, no? Pag minsan, marami po tayong bagay na gusto natin kinokontrol. Okay? Tingnan mo yung katabi mong lalaki. Kung nakataas yung buhok niyan, ibig sabihin, kinontrol niya ng gel yan. Ako yun. Isama ako dyan. Di ba, minsan yung, dapat dito sa direction na to, dito, gano'n. Di ba? We have, as gusto natin, meron tayong palaging sense of control, in which, it's not always healthy. Lalo na kapag dating sa relationship natin kay Lord, meron at merong darating na panahon that you have to let go of something. Kasi nga, you are expecting, and your faith is telling you that when you let go of this, si Lord, may ibibigay na mas malaki. Amen? And kung naniniwala ka doon, talapakan mo naman si Lord. Amen? Alam niyo po ba yung kasabihan? Sinabing ganyan na, do your best and God will do the rest. Amen? And may katuloy daw po, part 2. Do your best and God will do the rest. And if you believe this, and if you believe that, then you can now take a rest, sabi ni Lord. Ganun yung trust eh. Amen? Sige pala po natin si Lord. Ganun yung trust mo kay Lord eh. Diba? Whenever you have given your best already, sabi ni Lord, sige ako nang bahala, i-let go mo na. Amen? You can now take a rest. Sabi ni Lord, let it go. Whenever we do something for God, amen, just leave the results to Him. Amen po? And sabi ganyan sa Hebrews 12:1, doon sa binasa natin kanina, let us strip off every weight that slows us down, sabi sa Hebrews. Diba? Sa nabasa natin kanina, let us strip off. Ulitin mo nga, let go. Strip off. Amen? Ano po daw yung mga, I'll just give you examples. Hindi naman po ito yung kabuuan. Okay? Just give you examples. Number 1, ano po yung mga pwedeng ipalit ko sa ating Lord? Number 1, bad habits. Amen? Pag minsan tayo po, meron tayong mga bad habits. Tama?
Ako personally dati yung bad habit ko, yung laging nalilate, ganyan. Ayan, siningkaramay ko dyan. Ako lang? Early bird kayo lahat? Di ba? That's a bad habit. Ano pa? Pag minsan yung late na tutulog. Di ba? It can be a bad habit. Ano pa? Yung late nagigising. It's a bad habit too. Kasi late kang natulog. Ano pa? Yung masyadong hayok sa kanin. Di ba? It can be a bad habit, no? Lalo na kung sabi mo nga, nakakalima kang plato, tapos yung sinain lang ng nanay mo, 1 kilo lang. Please, magtira ka naman. Amen? May bukas pa. Pwede ka pang kumain bukas. Bad habits. Next? Ano pa yung pinapalit ko sa ating Lord? Pet sins. Alam niyo po yung mga pet sins? Eh, sabi niya, i-let go mo na daw yung aso mo kasi... pet sin, alam niyo yung pet sin? Yung... Ayoko na. Yung nilalagay sa... pet sin. Papalasa. Kasi yung pet sin yung... Kaya gusto ko yung third gig, very supportive talaga. Pet sins, sino po yung... Sometimes we all have this sa buhay po natin. We have sins na hindi po natin ma-let go kay Lord. Di ba? Hindi ko na po kayo isa-isahin, huwag kayong mag-alala. Hindi nyo kailangan i-confess dito. Tayo po may sarili-sarili tayong sins na doon sa isang sin na yun talaga nagsastruggle tayo. Di ba? Minsan, hindi natin ma-repent, tapos hindi natin alam, inaalagaan na pala natin. Ay. Yun. Di ba? Pag, kunwari, ganyan. Lord, 5 piso lang naman yung kinuha ko eh. Di ba? Tapos lumaki na, naging 10. 20. Di ba? Naging pet sin na kapag hindi natin sinusurrender kay Lord. Ibig sabihin, inaalagaan mo, lalaki ng lalaki yun. Amen. Next. Ungodly relationships. Tumahimik niyan. Ungodly relationships. Okay, I'm not saying na masama yung mga relationships for us, okay? Ang sinasabi dito is relationships that takes God's place in our hearts. Okay? O kaya mga bagay that influences us palayo kay Lord. These are ungodly relationships and we have to let them go. Next. Pride. Amen? God is telling us, let go of your pride. Baka kasi pag minsan ang attitude natin, anong let go? Wala naman akong kailangan i-let go eh. Perfect nga, di ba? Mayabang lang. Di ba pag minsan ganon, hindi pala natin alam, may pride na tayo. Amen. Next, ano pa yung pwede natin i-let go? Fears. Tama ba? Sino yung pag minsan meron silang mga takot, sinasabi ni Lord, i-let go mo na yan. Amen. Natatakot ka, baka hindi ka payagan sa youth camp. Hindi mo pa man tinry eh. Di ba? Amen. Amen po. Next, sabi niya ganyan, baggages. Next. Right to be offended. Ano pong ibig sabihin dito? Yung, di ba kapag minsan tayo po, meron tayong tendency na kapag na-offend tayo ng isang tao, sasabihin natin, ay, hindi ko siya papatawarin para may isusumbat ako sa kanya. Di ba? Minsan gano'n. O kaya yung, para hindi ko siya papatawarin para talagang lahat ng gusto ko gagawin niya, ganyan-ganyan. Sabi ni Lord, let go of your right to be offended. I-forgive mo na siya. Please naman, grade 2 pa yun. Okay. Next. Bitterness. Ayan. Kanina, grade 2 yan, 1947 pa. Please naman. Okay? If you want your faith talaga, no, na mag-blossom, na talagang i-level up ni Lord, we must let go of these things. Ito yung sinasabi natin na it is an act of faith na binibigay natin kay Lord. Okay? It's something that we have to do. Okay? Kanina, medyo parang madaling sabihin, no? Pero it's another thing to do it. Ay, meron pang isang batch na mga pwede natin i-let go. Sige, bibilisan ko na lang. Sabi niya, let go of past victories. Sino po dito yung nagkaroon ng magagandang moments sa buhay nila? Hershey. O, ilan? Thank you. Wala, lahat naman tayo meron, di ba? O, siguro yung iba dyan, naging most courteous nung prep, ganyan. Okay, most behaved nung kinder, gano'n. Okay, yung iba, naging valedictorian sila nung prep sila. Those are past victories, di ba?
Bakit kailangan kong i-let go? Ibig sabihin, itapon ko na yung medal ko? Hindi naman. Ang ibig ko lang sabihin. Ganun, no? So, let pa to. Diba? Yung sinasabi ko dito sa past victories, you let go of staying in that. Amen? Pag tinanong ka, pagtapos na yung buhay natin, oh, ano yung pinaka-highlight ng buhay mo? Ayun, nung prep ako, naging most gorgeous ako. Diba? Of course, you have to let this go kasi nga, you are willing to receive better things from God. Pati pala ngayong college ka, magiging summa cum laude ka. Amen? Pati pala magiging magna cum laude ka. Pero nag-hold on ka dun sa, di, okay na ako sa valedictorian ng prep. Okay na yun. Siguro magiging proud na sila. Amen? Meron pa. Amen. Next, sabi niya ganyan, let go of glory. Whenever someone appreciates us, or whenever we do something great for God, we must let go of that glory. Ibalik natin kay Lord. Next, last, na ba yan? Things or people. Kagaya po yung mga kamay. Ilan po yan? Dalawa. Kanina may nagsabi, 10 eh. Matatakot na sana ako. 10 kamay. Okay, hindi po ba kayo nagtataka that God has given us just 2 hands? Amen? Palagay niyo po bakit? Diba? What if God has given us just 2 hands para marunong tayong mag-prioritize kung ano yung mga dapat nating i-let go, tsaka kung ano yung mga dapat nating hawakan. Amen? Tama po ba? Praise God, hindi po, siguro for us, no, pag marami po tayong mga bagay na hindi natin kayang i-let go, baka ang tawag sa atin, octopus. Diba? Masyado kang maraming hinahawakan. What if sinabi sa'yo ni Lord ngayon, let go? Amen? Kaya pala, si Lord, binigyan niya lang tayo 2 kamay para alam mo kung i-prioritize mo what matters most. Ano yung dapat mong hawakan. Amen. Which leads me to my second point right now, which is hold on. Yung kanta. Alam mo yung kanta mo? Kakanta na yan. Alam mo yung, okay, ulitin natin, yung choreography natin. Paano kasi? Let go. O, paano yung hold on? Hold on. Okay. Mamaya, sasayaw tayo ha. Ano daw? Ngayon, na free na yung kamay natin, we must hold on to something. Amen? We must hold on to something. And ano po yun? As far as believers, we must hold on to things that matters most. Amen? Ano po yung mga bagay na things that are eternal? If you will hold on to something, better yet, you hold on to a person who will never let you go. And I believe His name is Jesus. Amen? Sabi ganyan, pag minsan daw po kasi tayo, ang mga pinangahawakan natin sa buhay yung dahil marami tayong pera, praise God, marami kang pera, pero kung yun ang pangahawakan mo sa buhay mo, parang mawawala din yun, di ba? Oh, what if pag minsan ang pinangahawakan natin sa buhay is because marami tayong awards sa school. Praise God kung marami kang awards sa school. Diba? Pero, you must not base your faith in that. O kapag minsan, yung pinangahawakan po natin sa buhay, dahil mataas yung pamilya natin. Tama? Pag nakatira ka sa bundok, mataas yung pamilya mo. Thank you. Ay, grabe. Thank you so much. Okay. We must hold on down not on people, not on our money, not on position. But again, we must hold on to the one who is eternal. Amen? To the one who will never fail us. The one who will never let us go. And I believe Jesus deserves a clap offering. Amen. Palakpakan po natin. Kung meron ka man din pangahawakan sa buhay, bakit hindi pa yung isang tao or yung isang bagay na alam mo na hindi mawawala? Sabi sa Hebrews 12:2, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Amen? Kung kanina ang step of faith natin is let go, ngayon, ang step of faith natin is to hold on to Jesus. Kasi alam mo, kahit na anong mangyari, hindi ka niya bibitawan. Amen? Ano yung mga pwede nating i-hold on pagdating kay Lord? Sabi ganyan, hold on to the promises of God. Sino po dito yung binigyan ng promise ni Lord? Amen? What if God is reminding you right now, balikan mo yung promise na yon. Yun ang panghawakan mo. Amen? Yun ang panghawakan mo.
Next, ano pa? Faithfulness of God. Next, on His Word. Then lastly, dun po sa hope natin kay Lord. Amen. Ito yung mga bagay na dapat pinangawa ka talaga kasi alam mo, pagdating ng araw, ito yung mga bagay na hindi mananakaw sa'yo. Ito yung mga bagay na hindi mawawala sa'yo. Amen. Hold on completely to God, sabi niya. You must hold on to the one who is eternal and unfailing. Okay, number one is, bilis lang. Number one is let go. Number two is hold on. Pangatlo, I like this. Sabi niya, move forward. Yan, mga nagmo-move on yan. Hindi naman siya entirely about that. When we say move forward, it's like, sino na po yung nakapanood ng race? Sino po yung nanonood ng race? Yung karera ng kabayo. Oo, nahuli. Nakapanood na po ng race. Siguro yung marathon, ganyan. Ano pa ba? Walkout, marathon. Ano ba siya? 100-meter dash, ganyan. May nakita na po ba kayong nanalong athlete kasi tumakbo siya patalikod? Meron? Pakilala niyo naman. Wala, di ba? Because in life or in a race, you win by moving forward. Amen? Balik natin sa verse kanina, sabi niya, because of the joy awaiting Him, and we are talking about Jesus here. Sabi niya sa Hebrews 12, we do this, yung isa, because of the joy, yan, okay lang. Yeah, chill ka na. Sabi sa Hebrews 12:2, because of the joy awaiting Him, we are talking about Jesus here. He endured the cross, disregarding its shame. Now He's seated in the place of honor beside God's throne. Ano po yung sinasabi dito? Si Jesus daw po, He must be the model of our faith. During the times po na mahirap na everybody was opposing Him, di ba? Ano pong ginawa niya? Sinabi, nagtampo ba siya na, wala, sila galit sa akin, uwi na ako. Hindi naman ganun. Ang ginawa niya, He endured. Tama po ba? He kept on moving forward because alam niya po yung goal niya. Amen. And He was willing to pay the price. Keep on moving forward. Sino pong naniniwala that our Christian life is a cycle daw po ng mga ganito? Number one, blessings. Tama? Sino po yung binless ni Lord? Amen? Parang hindi kayo kumbinsido Sino po yung mga binless ni Lord dito? Amen? Our Christian life is a series of blessings and then ano pa? Trials. Di ba pag minsan we have challenges in life? Ano pa? Even more trials. Even more. Di ba pag minsan we go to a point na parang, Lord, ba't parang puro problema? But what really matters pagdating po sa Christian life natin is that hindi naman yung kung gaano karaming problema na pinagdaanan mo. Ang importante, you just kept on moving forward kahit anong nangyari. Amen. Palapakan po natin si Lord doon. Meron lang po akong story, no? One time, pumunta po ako sa Manila. Okay? Ako lang mag-isa. Tapos, dahil hindi ko naman kabisado yung lugar, nasa Manila City kasi ako, pupunta ako ng Ayala, Alabang. Okay? Kung i-search niyo siya sa Google Maps, medyo malayo siya. Okay? Tapos yun po kasi yung pera ko noon, medyo sakto lang. So parang hindi kakayanin kung magta-taxi ako kasi malayo. Okay? Ako mag-isa, wala akong kasama, pero kailangan kong pumunta ng Alabang kasi may pupunta na akong youth conference. Gusto ko kasi talaga pumunta. Okay? Wala akong... Tapos ganito, di naglalakad na akong ganyan. Lakad. Okay? Lakad na akong ganyan. Tapos, biglaan, di ko alam saan ako pupunta. Biglaan, umulan. Wala akong payong. Paawa naman kayo sa akin. Di ba? Gano'n. Di ba? Umulan, bigla. Tapos alam niyo pa yung nangyari next. Ito pa. Nasira po yung sapatos ko. Mas naawa sila dun sa sapatos ko. Nasira yung sapatos ko na ganyan. Imagine that, wala po akong kasama, di ko alam yung pupuntahan ko, umuulan, wala akong payong, nasira yung sapatos ko. Anong tawag sa akin? Okay talaga. Amen. Tapos, parang gusto ko na nga mag-emote na, heto ako. Di ba? Parang masyado na akong depressed na,
ba't ganun naman? Pupunta lang ako sa youth conference, ang dami-dami nangyari. Ayaw yata ako papuntahin ni Lord. Pero, alam niyo ba yung alam niyo ba yung nangyari next? Alam niyo sa Manila, yung maraming signboard sa gitna ng daan, yung bawal tumawid, may namatay na dito, ganyan-ganyan. Okay, yung mag-ingat, nakamamatay, ganyan. Grabe, nakaka-encourage talaga, no? Sira na nga yung sapatos mo, tapos nakamamatay pa daw. Pero meron akong isang nakitang sign sa gitna ng daan. Alam mo yung sinabi niya? Never give up. Ay. Sabi niya, never give up. Ako personal talaga, pinersonal ko yun. Sabi ko, ito lang hinahanap ko. Pinagkasakutan sa akin. Kahit sira yung sapatos ko, pupunta ako. Amen. And praise God po, nakapunta ako. Yun. Amen. What's my point? Minsan darating po tayo sa part ng life natin that everything just seems parang everything is against you. Tama? Minsan maraming problem. Minsan even if you fail ka nila. But then, God is telling us, just keep on moving forward. Bakit? Kasi nga, alam mo that after everything, si Lord, He is faithful to deliver us kung saan man tayo dadalhin. Amen po. Palakpakan po natin si Lord. I want to receive beautiful verse na gawin gusto nyo. Sinabi sa Philippians 3:13, "No, dear brothers and sisters, I have not achieved it." Maybe for some of us, marami po tayong bagay na hindi natin nakuha, or maybe parang ang feeling natin marami tayong failures sa buhay. Let this be an encouragement to us. Sabi niya, I did not achieve it, but I focus on this one thing. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Sabi niya ganyan. Amen. And kung gustong-gusto mo yun, i-receive mo siya. Amen. I-receive mo siya personally. Palakpakan mo si Lord. Okay. Number one, sabi niya ganyan, there will be disappointments, but when we focus our eyes on Jesus sa life natin, marami po talaga magiging disappointments. Pero pag ang tingin mo, diretso kay Lord, pag ang faith mo, Lord, I will do this because I'm focusing my eyes on you. Whenever you do that, God will just give you reasons and reasons just to keep on moving forward. Amen. Sabi ganyan, ibalik natin, number one, acts of faith is let go. Pangalawa, yung pangalawa? Let go. Hold on. Yung pangatlo? Paano move forward? Move forward. Move forward. Last, never quit. Ito, gusto ko to. Sabi sa Proverbs 24:16, the godly may trip 7 times, but they will get up again. Amen. Amen. What if, sabi mo, naka-8 na ako eh. Di 9, get up again. Naka 2,000 na ako, di get up again. Amen. Meron po akong isang story, no. Nung elementary po kasi ako, ito para lang medyo personal. Nung elementary po ako, yung parents ko, ewan ko ba talaga, ba't gustong-gusto nila akong sinasali sa mga contest? Hindi sa TV. Sa school lang, yung mga buwan ng wika, ganyan, buwan ng gulay, ganyan. Diba? Lagi niya ako sinasali sa mga ganon. And siguro, ewan ko, talagang siguro, they have faith in me na may potential ako, ganyan-ganyan. Imagine from grade 1 onwards, lagi nila ako sinasali. And ako naman, sali ako nasali. Diba? Kapag hindi ko pa naman alam nun. Sinasali nila ako palagi sa declamation. Imagine, grabe, hindi ko yung sample. Yung gano'n, yung mga, oh captain, my captain. Di ba may gano'n? Alam niyo yun, di ba? Nung grade 1 ako, alam niyo ba yung amazing doon? Ang dami kong sinalihan, pero hindi ako nananalo. Totoo, ewan ko, no? Tapos parang sabi ko nga, talagang sigurong love talaga ako ng mama ko. Sabi ko, lagi silang naniniwala sa akin. Diba? For the support, no? Hindi ako nananalo. And, kunwari, pag grade 1 ka, kalaban mo, grade 2, tsaka grade 3, ganyan, kasi wala yung 4, 5, 6. Tapos, kami-kami lang naman every year magkakalaban. Parang ulit-ulit lang every year. Parang gusto ko nga, i-play na lang nila yung AVP. Ganun. Tapos, ang nangyari ganito, it's either second lang ako, it's either third ako, it's either wala talaga. Ay, tatlo lang kami pala. Ayun, basta gano'n.
Wala, ewan ko, ba't hindi ako tumitigil? Hindi ko na maalala. Pero alam niyo ba yung amazing doon? Nanalo ako once, ng grade 6. Oo, totoo, nag-gold medal ako ng grade 6. Alam niyo kung bakit? Kaya kasi nag-graduate na yung palaging champion. Ayan, siguro sabi ng mga organizer, sige na, nakakaawa, bilhin na natin, graduating na rin. Diba? Pero at least, diba? Hindi ko kinakaya yun kasi pagdating ko ng grade 6 talaga, hasang-hasa na ako. Ayun. Amen. What am I trying to say here? Di ba pag minsan, there will be situations in life na, Lord, ang tagal ko na pong ginagawa ito, walang nangyayari, ganyan-ganyan. What if pala, sinasabi lang sa'yo ni Lord, never quit, malapit na yung grade 6 moment mo. Ha? malapit na kitang, malapit ko nang ibigay yung pinagpipray mo, sabi niya ganyan. It's not a matter of not stumbling, sabi ganyan. But it is a matter of who keeps on standing. Amen? Sa atin hindi naman sukatan yung gaano ka na karaming beses nadapa. Basta ang mahalaga, tumatayo ka after. Mahirap naman kasi kapag nadapa ka, tapos na-depress ka, di ba, gumapang ka pa uwi. Depressed na ako, hindi na ako makakaangat. Tumayo ka. Amen? Parang ako siguro, no? Siguro kung alam ko lang yung verse dati na yon, yung sa, ano yun? Proverbs. Siguro nung sumasali ako ng declamation, kung alam ko na itong Proverbs 24:16, ito na lang siguro yung ni-recite ko. The godly may trip 7 times. But they will get up again. Kasi nga, ulit-ulit yung nangyayari sa akin. Amen. It's not a matter of not stumbling, but a matter of who keeps on standing. Sabi sa Hebrews 12:3, we're talking about Jesus here. Think of all the hostility He endured from sinful people. Then, you won't become weary and give up. Sabi ni Lord na ganyan. Whenever you think sa lahat ng pinagdaanan ni Jesus, He never gave up on us. Our response must be, I will not give up too. Amen. Amen po. For as believers, giving up is never an option for us. Because as far as God is concerned, the only way for a believer is up. Nagkamali ka, use it as a learning experience. Amen. Nadapa ka, use it as a learning experience. Amen. Gamitin mo daw yung mga stumbling blocks mo sa buhay and use them as your stepping stones. Amen. Para mas mag-level up ka sa buhay. And I will end with this verse right now. Isn't it good, no? After everything that happens, after everything that has happened, one day when we meet Christ, ito yung sasabihin natin sa Kanya, found in the book of Timothy, sabi niya, eto, I have fought the good fight. Amen. I have finished the race. Kaharap mo si Lord, and I have remained faithful. Amen. Lord, hindi po ako nag-quit. Amen. Ibalik nga natin, paano yung exercise natin? Let go. Hold on. Hulog ako. Ulit. Let go. Hold on. Move forward. And never quit. Amen po. Amen. And last na lang po, no? We are talking about acts of faith today. Amen. We are talking about steps of faith. And I don't know, maybe for some of us, kinakausap ka ni Lord ngayon. Kinakausap ka ni Lord. Meron siyang pinapagawa sa iyo personally. Pwedeng kahit alin dun sa apat. Pero basta ang sinasabi ni Lord sa iyo ganito, basta gawin mo lang. Ako na yung bahala. Amen. And if you believe that, palakpakan natin si Lord today. Can we just all stand today in the presence of God? Let me just close our eyes and bow our heads. Let's